Inilabas na ang official na trailer ng Season 2 ng Lavender Fields. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Inilabas na ng Dreamscape Entertainment ang opisyal na trailer para sa ikalawang season ng hit primetime series na Lavender Fields, kasama na si Jody Santa Maria bilang pangunahing bida. Sa pinakabagong trailer, tinukso ang mga karakter na sikat na serye na pumasok sa kanilang umaskid era simula Lunes, November 11. Ipinakita sa preview na sa wakas ay nalaman ni Iris o Janine Gutierrez na si Lavender Fields Jody Santa Maria ay si Jasmine Flores. Natapos ito pagkakaroon ng physical confrontation ni Lavender kay Tyrone Jericho Rosales. Produced by the Dreamscape Entertainment and directed by Emmanuel Kendo. Palo ang Jojo Sage. Lavender Fields airs at 8:45 PM pagkatapos ng FPG's Batang Quiapo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Available din dito sa Netflix, I Want TFC at TFC. At sa kabilang banda, 5 mind-blowing action scenes ni Jody Santa Maria sa Lavender Fields. Jody action scenes Lavender Fields topless. Sa mahigit 2 dekada na siya sa local entertainment scene, si Jody Santa Maria mariing pinatibay ni Maria ang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-versatile at pambihirang aktres sa local entertainment scene. Sa paglipas ng mga taon, pinanghangan niya kami sa kanyang mga dramatic chops sa pamamagitan ng kanyang teleserye portrayals na tunay na gumawa ng marka sa isipan ng mga masugid na manunood. Ngayong 2024, nakita namin si Jody sa ibang liwanag habang siya ay nakikisali sa action genre sa unang pagkakataon habang ginagampanan niya ang titular role sa sikat na primetime series na Lavender Fields. Balikan natin ang 5 sa kanyang pinakahanga-hanga action scenes bilang sina Jasmine Flores at Lavender na talagang nagpapabilib sa amin at nabighani sa episode na ito ng Friday 5. Pagbubukas ng listahang ito ay ang isinang nag-iisang nakalaban niya ang mga alipuris ng mga boy na vidis na sumugod sa kanilang bahay isang gabi para hanapin ang pirang ibinigay umano sa kanya ng kanyang kalaguyo na si Tyrone or Jericho Rosales. Dahil sa walang tutulong sa kanila sa mapanganib na sitwasyong iyon, buong tapang na nilabanan sila ni Jasmine gamit ang kawali, kumukulong mantika at apoy mula sa kanilang gasera kasama ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang mga iyon para iligtas sila dahil hindi lang nawalan siya ng ina, nahulog din siya sa kamay ng isa sa mga aliporis na si Max or Victor Neri. Pagkalipas ng ilang taon, hindi inaasang nagkita sila ni Max sa isang party kung saan nakilala niya si Cha. Noong una ay sinubukan niyang igiit na hindi siya si Jasmine, ngunit hindi siya naniwala sa kanya kaya nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan nila. Muntik na niya itong barilin ngunit nagambala si JP Miguel Vergara na nagbigay daan kay Lavender na lumaban at matumba siya ng buong lakas. Natapos ang mahabang paghihintay para sa pagharap ni na Lavender at Iris, Janine at Gutierrez dahil sa wakas ay nangyari ito ng mas maaga kaysa sa aming inaasahan. Naganap ito sa tirahan ng boy na bidis nang yayain siya ni Iris at ang dalawa pa niyang kaibigan na pumunta nang hindi niya alam na nasa ilalim na ng ilong niya ang kanyang kaaway. Biglang sumulpot si Lavender sa isang all-black ensemble na may takip na mukha sa harap ni Iris nang siya ay maiwang mag-isa sa kanyang silid at isang nakakagat-kagat na away ang sumiklab sa pagitan nila. Nang malapit nang tanggalin ni Iris ang kanyang takip sa mukha, nagawa ni Lavender na makatakas mula kay Iris at ikulong sa labas ng kanyang silid. Binigyang diin ang kanyang sarili sa pagkakataon na magpalit ng damit at bumalik kay Iris at sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Bago naging opisyal na magkaado, nagsimulang partnership sina Jasmine at Agent Zandro Fernandez, Albert Martinez sa isang masama at matinding tala dahil nakikita nila ang isa't isa bilang magkaaway dahil siya ang naatas ng mag-imbestiga sa pagpatay kay Tyrone. Ilang taon nang hinaharap ni Agent Zandro si Jasmine hanggang sa tuluyang magtampo ang kanilang landas. Isang suntukan ang naganap sa pagitan nila nang sinubok ng tumakas ni Jasmine, ngunit nabigo ito dahil masyado itong malakas, maliksi at magaling. At ang huli, ngayong magkaibigan na sila na iisa ang layunin sa pabagsakin ang boy na bidits, pati na rin ang pag-alam sa kanilang pagkakasangkot sa pagkidnap sa kanyang mawalay na anak na babae at ang kalunos-lunos na pagpanaw ng kanyang pamilya. Si Jasmine ay naging maaasahang partner ni Agent Sandro sa kanyang mga susunod na operasyon. At sa kabilang balita naman, Mateo Godicelli nag-aaral uling pumasok sa Harvard Business School. Nakakabilib at nakaka-inspire ang bagong pinagkakaabalahan ngayon ng aktor na si Mateo Godicelli. Muli kasi siyang bumalik sa pag-aaral at ang pinapasukan niyang paaralan ay ang Harvard Business School sa Boston, Massachusetts, United States. Sa Instagram bubungad ang litrato ni Mateo na nakapost sa harapan ng world-renowned university
Bukod sa kanyang mga kaklase at profesor, ibinandira niya ang picture ng kanyang classroom desk na makikita ang isang placard na may pangalan niya at mukhang nire-representa pa ang pagmamay-aring studio na inilunsad nila ng misis na si Sarah Geronimo, ang G Productions Incorporated, here at Harvard Business School, diving deep into learning with some of the best professors, Charlie inspiring staff. Pagmamalaki niya pa sa caption, chika pa na aktor. Spent hours behind the desk with my books and feet, connecting with classmates from all over the world and across so many industries. Built amazing relationships and took away experience. I always remember. Definitely one for the books, aniya pa sa IG post. Chika pa na aktor. Spent hours behind the desk with my books and pen, connecting with classmates from all over the world and across so many industries. Built amazing relationship and took away experience. I always remember. Definitely one for the books, aniya pa sa IG post. Sa comment section, maraming kapwa-artista ang natuwa sa bagong milestone ni Mateo. Kabilang na riyan sina Ann Curtis, Tim Yap, Ruby Ruiz, Aiza Calzado, Liz Oy Gretchenho, Karen Davila Calichari at marami pang iba. Love this month. You look very young. So happy for you, man. Say pa ni Kyle. Komento ni Karen. Good for you, Matt. Clapping hands emojis. Precious experience and learnings. Ani naman ni Ann. Nice one, Matt. Kung matatandaan, last year lamang nang makapagtapos ng pag-aaral si Mateo mula sa kursong Marketing Management sa University of San Jose, Rico Celitis, sa Cebu City. Bukod sa business ventures, ang aktor ay isang host ng morning show ng GMA na unang hirit. Ang huli niyang television project ay ang action series na Black Rider, kasama ang primetime action hero na si Roro Madrid. At sa kabilang balita naman, Ea Villania, pagod ng umere. Let's end with it with 5. Naging bukas ang TV host actress na si Ea Villania hinggil sa kanyang ikalimang pagbubuntis sa anak nila ni Drew Arellano sa kanyang naging guesting sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Lunes, November 4. Natong siya ni Tito Boy tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kung magkakaroon ng headline sa 24 oras bukas tungkol kay Ea Villania, what would that be? Tanong ni Tito Boy. Ea Villania, pagod ng umire. Haha, pagod ng umire, yun na siya. So let's end it with 5. Okay, Lord please, tapos na. Pabirong sagot pa ng celebrity mom. Matatandaan nitong Sabado, November 2. Proud na ibinandera ni Ea at Drew kasama ang kanilang mga anak kung ano ang gender ng paparating nilang anak. Sa pamamagitan ng isang Instagram reel ay binakita ng 24 oras showbiz presenter na babae ang maging bunso nila ni Drew. Bago man ang kanilang gender reveal, inamin na nina Ea at Drew nang tanggap nila kung ano man ang magiging kasarian ng kanilang baby. Basta ito ay healthy. Taong 2014 nang ikasal ang celebrity couple. Sa ngayon ay may 4 na silang anak, sina Ea at Drew, na sina Primo, Leon, Alana at Astro. Ayon kay Ea, pagod na raw siyang umiri kaya tama na yung 5. Huwag na sana sumunod. Kaya kung sasabihin natin, baka ito na lang talaga ang last baby nila ni Drew Arellano.